最初にみんなで詩篇の23編の全部詩篇の23編を読みたいと思いますけど、どうぞ聖書を開いてください。 Okay, buksan po natin ang ating mga Biblia doon po sa Awit or Psalm chapter 23. Sabay-sabay po natin 詩 babasa. 篇23編、皆さん聖書をお持ちでしょうか。 So, may mga dala po tayong Bible. プロジェクターばっかり使っているとだんだん日曜日に聖書を持ってこないようになるんですけ So, ど、 kasi kung ぜひ nasasanay tayo sa projector, so makakalimutan na natin dalhin o bitbitin yung ating mga 日曜 Bible. 日必ず聖書を持ってきてください。 Please, every Sunday, don't forget to bring your Bible. それではここは有名な詩篇の中でも一番有名な箇所だと思いますけれど So, も、 this is the famous, sabihin na natin, verse of chapters sa buong sa loob ng Bible. ここをみんなで日本語と英語同時に読みたいと思います。 So, sabay-sabay po natin babasahin yung Japanese at saka yung English version. じゃあ、はい。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの虫とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前で、あなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。今日だけじゃなくてですね、これを書いたら今週ぜひね何度も読んでここの箇所を噛み締めてほしいと思います。 So, not only today, but nire-request ko sa inyo na nawa after nito, basahin natin lagi yung chapter na ito. 先週はイースターでしたね。 So, last week, di ba, celebrate natin yung Easter Sunday? 日本では教会でよくイースターはイースターとねギャグを言うんですけど英語に訳せないと思います。 In Japan, yung Easter kasi Eastart, ibig sabihin good start. So, Eastart, good start ang meaning nila, yung Eastart. ね、こういうギャグは日本語に訳せない。英語に It's 訳せ very ない。 hard to interpret in English with Japanese. 僕はですね、以前ね、この詩篇22、23、24シリーズでメッセージしたことがあるんですけど、きっと誰も覚えてないと思います。 Hindi niyo siguro naalala, but before nag-share ako ng message sa Psalm 22, 23, and 24, naalala mo ba niyo yun? 誰か覚えてる人いますか？ Naalala niyo yung message ko na yun dati? ね、大抵そういうもんです。 So siguro, hindi na niyo naalala. この詩篇23編はおそらくですね、聖書の中でも一番有名じゃないかと思います。 So yung Awit, chapter 23, I think this is the very famous chapter sa buong Biblia. クリスチャンの人たちにあなたが一番好きな聖書は何ですかって言ったら大抵の人が詩篇、そしてその中でもこの詩篇23編を選ぶ。 Because for the Christian, if you will ask them, ano yung pinaka-favorite mong chapter, sabihin nila sa chapter 23, yun lang lagi nila. これを書いたのはダビデです。 So yung sumulat po nito ay si David. ダビデは、ね、王様になりましたけど子供の時はずっと羊飼いでした。 So si David became a king, but nung siya ay maliit o bata pa, siya ay isang shepherd. ね、田舎で、ね、もうそういう農家の息子で、ね、お金持ちじゃなかったでしょ。そこで毎日羊を飼ってた。 Alam naman natin na siya ay anak ng hindi mayaman. So parang kung isa sa probinsya, ang kanya naging trabaho ay tagapag-alaga ng mga tupa. だから羊のことをよく知ってたと思います。 Kaya alam niya kung ano yung buhay ng isang tupa. そして羊飼いのこともよく知ってました。 So bilang isang pastol at pati yung tupa na araw-araw niyang binabantayan. だからこれを読むと、ね、緑の牧場があって羊がいっぱいいて、ね、イエス様がこう羊たちを導いている、素晴らしいのどかな、ね、すごいいい風景を思い描くと思います。 So kung babasahin po natin yung talata, makikita natin dito na ang Panginoon na siyang pastol, na siyang gumagabay, pumapatnubay sa mga tupa na binibigyan sila ng pagkain. Araw-araw namumuhay sila sa isang green na pasture. ね、ここにもありますが、よくイエス様が羊の群れを導いている絵がいろんな絵がありますよね。 So makikita natin guys sa picture doon na ang Panginoong Jesus na siya gumagabay sa mga sheep.
ね、だからイエスは私の羊飼いだ、私は安心だ、本当にこう平和な、そういうようなね、本当にこう平和な気持ちで読める詩篇。So yung kung babasahin mo siya, may isip mo, ang Panginoon tunay nga po na siya akong pastol, siyang gumagabay, siya akong kapayapaan, siya lahat ang nagbibigay ng mga kinakain. Ganun ang makikita natin habang binabasa natin yung talatang ito. だけどですね、実は、ね、こののどかな、ね、牧場、緑の牧場の風景の詩篇ですけど、これを書いた時のダビデは本当に命の危険にさらされて、本当に今にも死ぬんではないか、そのような状況の中で神様だけを見つめて書いたのがこの詩篇です。However, kung titignan natin yung sinulat dito B, na napakaganda ang papunta sa atin. Pero alam niyo na habang sinusulat niya ito, siya ay nasa danger nung time na yon. Na yung kanyang buhay ay kanyang tinatakas para sa kanyang mga kaaway. そのような気持ちで読むと、ちょっと今まで思っていたイメージと違うんです。So kung alam mo yung sitwasyon niya, kung paano niya sinulat ito, pag binasa mo ito, magkakaroon ka ng kakaibang idea. そしてさらにですね、実はこの詩篇の22編、23編、24編、この3つは一つのシリーズになっています。Then, kung inyong titignan ang awit 22, 23, and 24, ito yung isang series na magkakarugtong. ここにちょっと用意してないんですけどね、詩篇の22編の1節、これを読むと、ね、我が神、我が神、どうして私はお見捨てになったんですか。 Kung wala rito, pero kung titignan natin sa awit 22, verse 1, babasahin natin, my Lord, why you have forsaken me? これ、皆さん、この言葉、どこかで思い出しませんか。 Naalala niyo ba kung sino ang nagbigkas ng salitang yung talatang ito? これ、イエス様がね、十字架にかかった時の言葉ですよ So ね。 ito yung salita ng ating Panginoon nung siya ay nakapako sa krus. だからこの詩篇22編はイエス・キリストの十字架の苦難を予言している詩篇だと呼ばれています。 So yung Psalm 22, this is a prophecy na pinaprophesize na yung ating Panginoong Jesucristo na siyang ipapako sa krus. まさしくこの22編全部読むと、イエス様が本当に見捨てられ、そして人々に鞭打たれ、あざけられ、捨てられて、そして本当に殺されていく、そのような、そして着物をくじ引きにされていく、そして私を見捨てないでください、十字架の上で叫んでいたイエス・キリストの姿がここに詩篇22編に書かれています。 So kung babasahin natin yung chapter 22, makikita natin doon yung ating Panginoong Jesucristo ay nasa kahirapan nung time na yun. At sumisigaw siya na, Panginoon, Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Huwag mo akong pabayaan. Yun ay nasusulat lahat dyan na yung sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. そしてこの詩篇23編で、これはイエス・キリストのよみがえりを予言している詩篇です。 So yung 23, ito po yung sa resurrection na, yung pagkabuhay na magmuli. This is a prophecy ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo. 死の影の谷をずっと通っていたけれども、3日目によみがえって、まさしく本当に主の栄光の中に、平安の中にイエス・キリストがよみがえる、そのような姿を表しています。 So after 3 days, o sa loob ng 3 araw na ating Panginoong Jesucristo ay namuhay sa valley of death, o sabihin na natin sa kadiliman ng kamatayan. But after 3 days, siya po ay nabuhay na magmuli. And this is the prophecy, yung pong awit 23. だからこの詩篇23編はこのような素晴らしい緑の牧場に行く前に、本当に死を通るような思いをして、苦しみの中、イエス様が十字架にかかって3日間墓の下に入れられ、ね、そして本当に地の下に下って、そしてようやくたどり着いた、その御国の姿、または復活の姿を表している詩篇。 So kung titignan natin sa awit 23, kung paano sinasabi yung green pasture na kung saan nandun ang kapayapaan at ginawahan. But before that, yung 22 na yun, lahat ng kahirapan, kamatayan, kawalang pag-asa, lahat ng sakripisyo, dinaanan ng ating Panginoong Jesucristo. Then after that, siya ngayon ay nabuhay na magmuli. At ito pinapahayag dito sa 23 kung paano ang pagkabuhay na magmuli ng ating だからこれ Panginoong は Jesucristo. イースターの朝、イエス・キリストがどのような姿で現れたか、それを表してイースターの詩篇です。 So, titignan natin yung Psalm 23, this is a psalm for the Easter Sunday. Sabihin ng Easter, kung paano ang ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay na magmuli. そして詩篇の24編、これは、ね、十字架にかかった弱いイエス、そして死からよみがえった、ね、人間イエスがやがて神として現れ
れる再臨の姿を予言しています。 So yung sa Psalm 24, makikita natin doon, mababasa natin kung paano ang ating Panginoong Jesucristo bilang tao na yung kanyang kahinaan, yung kanyang naranasan habang dinadaanan niya yung pagkamatay niya at ganun din ang kanyang kakabuhay na maguli bilang tao na naranasan din niya yon. 今日はこの詩篇の23編を通して、私の弟の証しをしたいと思います。 So today, through this, yung awit na ating binasa ngayon, bibigay ko sa inyo yung testimony regarding sa aking kapatid. 先ほど亀山さんがここでね証しをしてくれて、花ちゃんね、スカイプで毎日電話をしてしつこくて嫌がられてるんです。 So a while ago, gaya ng sinabi nga rito ni Sir Kamiyama na everyday, di ba nag-Skype sila ng kanyang anak, pero nakukulitan, may time din na nakukulitan din siya. もう見たまんまそのままのイメージ通りのお父さんですね。 So makikita natin yung kanyang mukha o kanyang image bilang tatay. Ganun talaga siya. 僕もね、実は同じなんです。 So ako din po, kagaya rin niya. 僕もいつもすぐね、スカイプでうちの妻に電話をするんですけど、 So ako din, lagi kami nag-uusap through Skype na aking asawa. 寂しいのは僕だけでね、向こうはいつもね、めんどくさがらって早く切ろうとする。 So dito, syempre malungkot, gusto kong mag-usap kami ng matagal, pero doon, since busy siguro siya, lagi-lagi niyang pinapatay nang hindi pa kami nag-usap na matagal. そしてうちの妻はなんかこのスカイプの使ってるマークを消してるのでね、いつ使ってるかよくわかんないんですよ。 So nakikita ko yung mark, binabantayan ko kasi yon. Pag yun nakabukas, alam ko na nandun siya na. Pero pag wala yon, hindi ko alam kung kailan siya mag-online, kaya inaabangan ko yon. もうだからストーカーのように常にスカイプを押してみて出るかどうか。 So kagaya ng isang stalker na lagi kong pinupush, pinimpresyon kung bubuksan niya doon o hindi. ね、電話を切る方って楽なんですね。今忙しいからとかしゃん切られる方は本当寂しいです。 So madali, pag nag-usap kayo, madali pag pinatay mo, pero yung ikaw na pinatayan o yung kinatupan, iba yung pakiramdam mo dahil ikaw ang pinatayan. こっちがね、ちょっと忙しいから今切るねっていうなんかちょっと勝ったような気持ちになるんです。 So parang ikaw ay laman, kasi ikaw yung papatay, ikaw mag-turn off ng pag-usap ninyo. Busy ako ngayon, sige, bye-bye. 自分から切るとね、あんまり寂しくない。 Kung ikaw ang magka-cut, hindi malungkot. だけど友達とかといろいろ話しててね、ちょっと忙しいから切るよとかシャンと切られる。ものすごい一人ぼっちで寂しい気持ち。 Pero kung ikaw ang pinatayan na gusto mo pang makipag-usap, pag pinatay yun, iba ang pakiramdam mo para kang bitin sa pag-uusap. ね、やっぱり本当にこう愛する人とこう離れるっていうのは寂しいと思います。 So of course, yung sad thing ay nandoon na pagka malayo ang iyong minamahal sa buhay, nandun yung kalungkutan. ね、ジェーンもね、旦那さんとやっぱり離れてると。 ね、電話で話したいんだけどまた話すと寂しい気持ちになりますよ So ね。 of course, malayo sila ng kanyang asawa niya. So nandun yung time na talaga nag-uusap sila. Minsan gusto mo makipag-usap pero since malayo, nag-uusap ka. And then after na mapag-usap ka, andun pa rin yung lungkot, naiiwan pa rin sa'yo. 私たちは宣教師としてね、2007年の5月にフィリピンに来ました。 So for us as a missionary, so 2007, first time kami pumunta ng Pilipinas. だからもう丸7年、今度の5月で8年目に入ります。 So this coming May, 8 years na po kami dito sa Pilipinas. まあその間にね、いろんなことがありました。 So of course, sa lahat ng 7 taon na yon, iba't pang mga bagay ang nangyari sa aming buhay. まあ特に私の弟はですね、もう20年ぐらい前から20年以上前から統合失調症という病気が発病して突然ちょっと精神的におかしくなったんですね。 So especially yung brother ko kasi for 20 years, parang suddenly nag-appear lang yung sinasabi natin parang mental disease or mental disease. Parang mental sickness. 20歳ぐらいの時でした。 So nagpo-pour ito sa kanya nung 20 years old na siya. だけど僕はもう仕事をしていて、その後結婚して家にはいなかったですね。うちの両親がずっとうちの弟をケアしてきました。 So during that time, since ako din kailangan ko rin magtrabaho, so nung ako magtrabaho, umalis na ako sa bahay, ako nag-asawa na, so yung nag-care ng brother ko is yung aking mga magulang na lang. そして私には子供たちがね、子供2人ができたので、私のプライオリティはやっぱりうちの家族、子供たち、ね、がまず第一で、
弟の病気はすごいひどかったんですけども、いつも親に任せてきました。 So of course, no, kung may asawa na, nagkaroon kami ng anak na aking asawa, so yung priority ko is yung aking mga anak. So yung aking kapatid na iwan na lang doon, then yung mga magulang ko na lang ang nahihirapan para siya'y pangalagaan. まあ何度もね、夜中に大暴れして警察に連れてかれたこともあります。 For several times na parang during midnight, biglang nagwawala yung kapatid ko, at yung pulis, huhulihin siya, dadalhin na lang siya ng mga pulis. 病院から突然飛び降りてですね、両足の骨を折ったこともあります。 Then merong time din na nasa taas siya ng hospital, bigla siyang tumalon, na yung kanyang paa, yung besting doon na sugatan. だけどそのような事件が起こってもですね、私たちはもうフィリピンにいたので、フィリピンに一番最初に来た年ですね、彼はすぐそうやって、足の骨を折って、大変なことになったんですね。 So although despite yung mga pangyayari doon sa Japan, since kami lahat nandito sa Pilipinas, hindi namin masyado nagagampanan yung dapat na support ang binibigay namin. Kahit ilang beses na na-accidente yung brother. この7年間でそのようなことで3回ありました。 So for 7 years, 3 times na nangyari sa kanya yon. うちの親はもうね、今年父は79歳、母は74歳、本当に年を取っていて、もう弟を面倒見るのは大変だった。 So of course, yung parents namin, yung tatay ko 79, yung mother ko 74. So yung aming ang kapatid ko para pangalagaan nila, for them, it's very hard for them dahil may edad na sila. だから僕はいつも宣教と言っていながら、本当にたった一人の弟を面倒見れない、そのことが本当に自分の心でいつも責めとして感じてました。 So of course, like yung sinasabi, yung mission, pero yung blame, parang narito pa rin sa puso ko dahil meron akong kapatid, bakit hindi ko siya napangalagaan, hindi ko siya naalagaan. 子供たちがいる、宣教している、それを言い訳にして、いつも弟の面倒を、ね、見ずに親にばっかり弟の面倒をかけさせている。それがすごい苦しかった。 So normally for me, parang medyo nahihirapan din ako bilang blame ngayon kasi reason ko lagi, meron akong anak, nandito kami sa mission. So nangyayari, yung mga magulang ko na lang, nag-take care ng responsibility para dun sa aking kapatid. だから3年ぐらい前にですね、僕は真剣にうちの親を説得して、家族でね、こっちに来ないかいって、そして近くに住んでくれたら、僕たちがお父さんやお母さんも、そして弟の面倒も見れるし、そして弟はやっぱりずっと入院生活、もしくはこのグループケアホームっていうところに入って何の希望もなかったので、いろんなミニストリーを一緒にやったり、いろんなところに連れていくことによってなんとか弟に生きる希望を与えたいと思っています。 So for 3 years ago kasi, I talked with my parents, sabi ko kasi, ba't hindi na kayo sumama sa Pilipinas? Sama mo yung kapatid ko, dito na kayo manirahan para masuportahan ko siya. Pero hindi nga sila pumayag. So ginawa namin, pinasok na namin sa parang care group na yung magbabantay doon sa aking kapatid. だから父と母がこちらのフィリピンに来てですね、どんなところなのか、そしてそういうちょっと経験してみて、私も、ね、ぜひここでね、一緒に住まないかということを勧めていました。 So in fact, for that reason, pumunta dito si tatay ko, di ba, para ma-check niya yung environment, kung ano pa yung lugar dito, para kung magustuhan nila, di talaga lilipat sana sila dito. しかしやっぱり弟の状態がとても悪かったので、病院から離れることはちょっと難しかった。 So however, yung condition ng brother ko is become worse. That's very difficult for him para umalis sa hospital. それでですね、この前の4月の11日に、4月の12日ですね、12日の朝にうちの母から電話が来たんですね。 So last April 12, tumawag yung mother ko sa akin. でうちの母が弟智弘って言うんですけども、智弘が昨日の夜から病院から抜け出して戻ってきてない、そしてもう見つからないっていう母がもう本当に疲れ切った声で。 So sabi ng mother ko, yung parang pagod na siya habang nakipag-usap sa akin, that she informed me na yung brother ko si Tomohiro hindi tumakas sa hospital. Then hanggang ngayon, hindi siya nakikita, hindi namin alam kung nasaan siya. そして母は泣きながら今回はもうダメだと思う。 So yung mother ko, habang kausap niya ako, umiiyak siya. So probably this time, talagang wala na si Tomohiro. 北海道は今もですね、私の親が住んでる小樽は雪が周り中にあって、夜はマイナス氷点下になります。
So presently kasi sa Hokkaido, yung tinitirahan ng mga magulang ko is negative. Gawa ng malamig pa rin ngayon doon sa Hokkaido. だからうちの親は何かもう今までとは違う、今回はもうダメだって言うんです。 Kaya nararamdaman nila na parang iba, kakaiba yung kanila nararamdaman dahil gano'n din yung environment na kanilang tinitirahan sa paligid. まあ、僕はいや今までもねいつもこういうことを事件を起こしてきたから、ね、大丈夫だ、きっと彼はねコンビニとかスーパーとか24時間やってるようなところで、ね、きっといるよってね、心配しないでね祈ろうって言ったんですよ。 Pero habang nag-usap kami sa telephone, for several times kasi nangyari na yan sa kapatid ko. So sinasabi ko sa mother ko, so okay lang, nandiyan lang siguro yan. Baka sa mga convenience store, kung saan lang siya naroroon, makikita pa natin siya, nandun lang yun. Yun ang aking encouragement sa mother ko. しかしですね、今までいろんな事件があっても、うちの父と母は私に連絡すぐしてきたことってないんですね。心配をかけないようにと思って、全部終わった後、いつも報告で後で聞いてたんですけど、今回は見つからない時にすぐ連絡かかってきて、今回はもう何か本当に父も母も覚悟して電話したような感じがしたんです。 However, before kasi ilang beses na nangyari yung sa kapatid ko, so yung mother or father ko, hindi kagad-agad nag-inform sa akin. After pa ng ilang araw, saka sila tatawag. But this time, so iba na yung kanilang nararamdaman, kaya agad-agad sila tumawag sa akin dahil iba na yung kanilang nararamdaman na hindi na nila makikita yung kapatid ko. そして僕は電話切って祈りました。 Then after that, I turned off the cell phone, then nanalangin ko ako. するとイエス様が友広って言うんです。友広と私が今共にいる。だから大丈夫だ。彼を、ね、義の道、緑の牧場に導くっていうふうに神様がイエス様が語ってくれたので、僕の心にすごい平安が来て、あ、今友広はイエス様と共にいるから大丈夫だ。それでこの詩篇の23編1節から3節をうちの母にメールで送ったんです。 So when I was praying, during my praying, the Lord told to me na, oh, kapatid mo si Tomohiro, nasa green pasture, so wala kang ibang ipag-aalala. Kaya naalala ko yung message na to, na Psalm 23. So what I did, sinend ko yung email, itong message na to sa mother ko, para hindi sila magkaroon ng pag-aalala. そして12日の朝から僕何度かメールを送りながら見つかったかい見つかったかいってまだだっていう感じで返事が来てました。 So and then the following day, nagsisend ako ng email, kung saan yung email, tatanong ko, nakita na ba siya, but hanggang noong time na yun, wala pa rin reply sa akin. そしたら夕方ですね、私がメールをして、電話を何回かかけたけども家にいなくて出ないのでちょっとおかしいなと思ってメールをしたらやっぱりダメだったって返事が来た。 So in the late afternoon, tumawag ako sa bahay namin pero walang sumasagot. So for me, parang strange thing na walang sumasagot. Then later on, na-receive ko yung email nila na wala na pala yung kapatid ko. 両親が警察に行って、そして弟が近くの海岸で亡くなっているのが見つかって、そして弟の死体を確かめて帰ってきました。 So nung kaya pala wala sila, yung mga magulang pumunta ng presinto sa police station, then nag-inform sila na yung kapatid ko ay nakita sa may tabing dagat na patay na. 僕がその知らせを聞いたときに一番最初に思ったのは友広ごめんっていう気持ちです。 So of course, nung marinig ko yung mensaheng yon, so yung nararamdaman ko sa kalungkutan, then I told Tomohiro, I'm very sorry. お兄ちゃんなのに何もしてこなかったっていうすごい後悔が。 So of course, yung pagsisisi, yung repentance na sa akin na bilang big brother niya, I did nothing for him. 友広のために何もしてやれなかった。 So for me, parang wala akong ginawa para sa kanya. 僕は父と母が面倒を見れなくなったらその時面倒を見よう。それまではなんとかね、両親に甘えて両親に友広を見ててもらって僕は宣教をしよう、そういうふうにいつも思ってます。 So, lagi ko kasing nasa isip na priority ko yung mission. So, since ando naman yung mga magulang ko na nag-take care sa kapatid ko, siguro hanggang kaya nila, sila na muna. Pag hindi na kaya, ako na lang mag-take over. Yun ang nasa isip ko noon. いつかと思ってたらもうそれが二度とできなくなりました。 So, naisip ko lagi na darating naman ang araw na ako na lang ang mag-aalaga sa kanya. But hindi na pala nangyayari yung araw niya. だから僕は本当に
智弘が亡くなったショックとともに、自分が何もできなかったっていう後悔がすごく気持ちが押し寄せて、 So kaya yung feeling ko, parang yung pagsisisi, yung repentance na nasa akin pa rin na bakit hindi ko siya natulungan, bakit wala akong nagawa para sa kanya, hanggang ngayon nananatili pa rin sa akin. して、母親がもうかなりショックを受けてたので、もうすぐに日本に帰ってきてほしい、電話で言われて、私は妻に飛行機のチケットすぐ探して、明日行くからということで、それで子供たちにですね、そのことを説明しなければなりませんでした。 So I was shocked nung marinig ko ngayong balitan yun. So ganun din yung family ko sa Japan. So shocked din sila lahat. Ang ginawa nila, tumawag sa akin, hindi kung po pwede, may family, nagpitay-katin kami ng ticket, then yung gabing yun, kinabukasan, bumiyahin na rin kami. 僕はですね、サミーとジュンを呼んで、ね、実は話がある。 So nung marinig ko nga yung balita rin, tinawag ko si Jun sa Sami, sabi ko sa kanila, I have to tell you something. おじさんって呼んでたんで、おじって呼んでたんで、 So おじはね、昨日亡くなった、今日亡くなった。 So ang tawag kasi nila dun sa uncle. So sabi ko sa kanila, yung uncle ninyo, ngayong araw ay namatay siya. そして、ね、今、イエス様のところにいて天国にいる、そういうふうに言ったんですね。 So what I told them is yung uncle is nandun na ngayon sa heaven kasama ng ating Panginoon sa Kristo. そうやって説明したときに、おじは天国に今いるよって言ったときに、私は、おじは天国に行ったっていう確信が来たんですよ。 So when I was telling them na, ang inyong uncle ay nasa heaven, doon ko lang parang naramdaman o naisip, parang confident ako na tunay nga yung kapatid ko nasa langit. 詩篇の23編で読んだようにね、今イエス様のところに本当にいて、彼はイエス様のそばで行こうって、もう病気も何もなく癒されて、イエス様のそばで平安の中にいるっていう確信が来たんですね。 So kasi kung nung mabasa ko yung awit na ito, naging confident ako na yung kapatid ko nga ay kasama na ng Panginoon. Kasama siya sa, sabihin na natin, green pasture, nandun yung kapayapaan, nandun yung wala nang kahirapan, wala na rin siyang sakit, kasama ang ating Panginoon. 智弘がいなくなったって電話が来たときに、イエス様が智弘は私と共にいるって言ってくれたその平安と確信がまたその時与えられた。 Dahil nung time na narinig ko yung balita na si Tomohiro ay nawala na, ganoon din yung time ng Panginoon na nagsalita sa akin na yung kapatid mong si Tomohiro ay kasama ko, kaya wala kang dapat ipag-aalala. 彼は心の病気だったので、本当にね、自分をコントロールすることができませんでした。 So since yung kanyang sakit, sabihin na natin mental sickness, kaya hindi niya makontrol sa sarili niya. 罪を犯しても、ね、彼は神様を信じてたの、悔い改めるんですけど、弱くて、また同じことを繰り返します。 Dahil sa kanyang karamdaman niya, nagkaroon siya ng kahinaan but like sa nagkakasala, sisisi siya, magkakasala siya, paulit-ulit na nagagawa niya yun. Pero nandun yung kanyang puso na lagi siyang nangingi ng tawad. 親にね、いつも怒られてタバコとか吸ってて、何やってんのって言ったらクシュンとなっていつも一日中いじけてるような彼なんですけども、だけど感情が爆発すると親に手を出したりしてね、止められなくなる、そのような、ね、感じです。 So meron ding time kasi na bawal sa manigarilyo, nahuli siya ng mga magulang ko na ninigarilyo. Pagkagalitan siya, so hingi siya ng tawad. So isang buong araw yun, makikita mo sa kanya yung pagsisisi sa gawa niyang kasalanan. Pero pag yung time na talagang inaatake na siya, wala na makakapigil sa kanya kahit yung magulang ko sinusunod niya. だけどそういう病気の心でも彼はずっとイエス様だけを信じてたんです。 But despite yung kanyang mental sickness, yung kanyang faith sa ating Panginoon Kristo ay nananatili. 彼の一番の大好きなことは神様に賛美を作ることです。 So yung pinakagusto niyang gawin lagi ay yung gumawa siya ng awit papuri sa ating Panginoon. 彼は生きている間たくさんの賛美を作った。 So nung siya nabubuhay, ang dami niya nagawang mga awit sa Panginoon. そして僕は智弘がイエス様を信じきって生きてくれて本当に良かったです。その時に。 At dahil doon, nakita ko na si Tomohiro, tunay na yung kanyang pananampalataya na natin at nabubuhay siya na meron pa rin pananampalataya sa Panginoon. どんなにたくさん罪を犯して、どんなにたくさん失敗をしてたとしても、イエス様を信じてた。その一つの事実だけで天国に行った。
それが本当に確信となりました。 So kahit anong mga pagkakasala ang nagawa niya, ako'y naniniwala na dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, naroon siya ngayon sa heaven. だから僕は子供たちに話をしながら、友広、イエス様を信じて生きてくれて本当にありがとうと思った。 Kaya nga sinasabi ko lagi sa mga anak ko na ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil si Tomohiro ay tunay na sumampalataya sa Panginoon Jesus. もし病気の中でおかしくなってイエス様を信じずに死んでいたとしたら、もう私たち残された家族は絶望しかありません。 Dahil kung wala siya, siguro sa kanyang karamdaman, kung hindi siya naniniwala, wala sa panampalataya sa Panginoon, namatay siya ngayon, so hanggang ngayon sa Panginoon, nandito pa rin, mananatili marahil sa aming puso. しかし何一つ人並みに良いことできなかった彼ですけれども、たった一つだけ彼がした素晴らしいこと、それは死ぬまでイエス様を信じきったということ。 So kahit wala siyang ibang mga nagawang mabuti, pero bago siya man lang namatay, yung kanyang pananampalataya ay kanyang iniupol sa ating Panginoon Jesucristo. Yun ay sapat na para sa makapunta ng langit. だから僕たちはですね、飛行機ですぐ日本に飛んで、そして父と母に会った時に最初に僕が言ったことは、ね、友広はね、今天国にいるよって言ったんですね。 So for me, nung kami ay sumakay ng aeroplano, nung dumating kami sa Japan, yung unang salita na sinabi ko sa aming pamilya, si Tomohiro ay nasa heaven. 父と母も同じ気持ちでした。友広は天国に行った。イエス様のところに行った。 So same also with my parents. Ang sabi rin nila sa akin, si Tomohiro kasama din ang ating Panginoong Jesus, and now he is in heaven. そして私はなぜ友広がそのように天国に行ったのか、彼がそういう決断を選び取ったのか、父と母と話していてその気持ちがよく分かったんですね。 So ngayon habang nag-usap nga kami na aking magulang, ano yung dahilan, bakit paano natin maniniwala na si Tomohiro ay kasama ng Panginoon sa heaven? 実は今年に入って1月2月、私の母はすごい重い病気にかかってもう本当に死ぬかもしれないっていうようなところにあったそうです。 Dahil last year yung aking mga magulang sa mga Pebraryo, nagkasakit sila. Nung sakit na yun, halos mamamatay na sila dahil sa karamdaman yun. それを見て友広がものすごい恐怖に襲われたそうです。 Dahil habang sila ay nakaranas na ganong karamdaman, nakita nila si Tomohiro na parang takot na takot habang sila ay pinagmamasdan. もしお父さんお母さんが亡くなったら自分はどうやって生きていくんだろう。 Siguro, naisip ni Tomohiro na pagka mga magulang pa ay namatay, siya ngayon, paano, ano mangyayari sa kanyang buhay? 僕も私の両親もそれが一番心配でした。 So during the time ako din, yun yung pinag-aalalahanan ko nung panahon yun. もし父か母が亡くなったとしたら、友広はもう一人では生きていけないと思ってた。 Dahil naisip ko din na pag namatay yung mga magulang ko, hindi na rin makakabuhay ng matagal yung aking kapatid na si Tomohiro. そして彼はもう生きる希望を失ってました。 So during the time, yung kanyang hope para sa mabuhay, halos nawala na rin sa kanya. 42歳でしたけど、 So during the time, 42 years old na siya. 一生仕事もできない、一生結婚もできない。 So lifetime, di na rin siya makapagtrabaho. Lifetime, di na rin siya makapag-asawa. 一生ずっと病院でしか暮らせない。 So lifetime, ang kanyang buhay nasa loob na ng hospital. 親だけが唯一自分が頼って、親が生きてる限りは安心だったんです。 So nabubuhay lang siya na sumasandal at umasa sa kanyang mga magulang. So pag wala yung nandun ang kanyang mga magulang, kaya at least okay lang kanyang buhay. だからきっと病気の心でいろいろ考えたと思う。 So probably naisip din niya siguro na iba't ibang mga bagay tungkol sa kanyang buhay. 普通の人の考え方じゃ、正しくないことかもしれないけれども、彼は一分にできる最後の一番の親孝行を選んだんだと僕は思っています。 So for the normal person, siguro yung kaisipan na siya'y sumasandala sa magulang, parang kakaiba, hindi karapat-dapat. Pero para sa kanyang sitwasyon, yung kanyang pagsandal, pag-depend sa kanyang mga magulang, yung tinatawag natin magulang at anak na relasyon ang nanatili sa kanya. それで僕たちは、彼はイエス様のところに向かっていって、イエス様のところに行ったんだ。そのように私も私の両親もすごく確信を持ったんですね。
Kaya because of that, so I'm so confident along with my family, aking mga magulang, na siya kasama pa rin, kasama niya ang ating Panginoon. お葬式はですね、私の弟がもうとにかく賛美が大好きだったので、普通のお葬式ではなくて賛美のお葬式にしました。 So sa paglamay namin, normally kasi ang lamay doon, sabihin na pag may patay, kakaiba matay. Pero since si Tomohiro is gusto niya lagi yung praise and worship, ang ginawa namin, praise and worship gabi-gabi, panahon ng paglalamay. それは父と母の一番の願いだ。 So ito yung number one na request ng ating mga magulang para sa だから kanya. いろんな教会の先生たちがやってきて、友広が好きだった曲を一曲ずつみんな思い出を語りながら賛美してくれた。 So invite from different churches, yung mga pastors pumunta doon, then each one of them, kinakanta nila yung mga nilikha o yung mga kinupost ni Tomohiro ng mga awitin. そして弟が通ってた教会ですね、弟が作詞作曲した賛美をCD を作ってですね、そこの中に何曲か弟の曲が入っていて、その曲をみんなの前で賛美してくれます。 Then yung church na pinupuntahan ni Tomohiro, doon kasi parang pinagsama nila yung kinumpos na kanta nilagay sa isang CD. Then yung mga kanta na nasa CD na yon, yun ang kinanta rin ng mga pastor, mga pumunta rin sa lamay niya. そして私たち家族はですね、この天山山リーズを賛美して、 Then for us as a family, then yung 10,000 reason na kinanta natin kanina, inawit din po namin yung lamay. 皆さん天山山リーズのね、リリックス分かってますよね。 So alam naman natin siguro yung history kung paano na-compose yung 10,000 reason. どのようなことがあったとしても、天に帰る日が来たとしても、私は神様がしてくれた幾千万の理由のゆえに神様を賛美する、神様に感謝する、賛美をし続けるっていう歌ですよね。 So ito yung awitin na kung saan kahit ano pa man ang ginawa natin o kahit man tayo ay nasa lugar na mamamatay na tayo, ang ginawa natin Panginoon na 10,000 times na mga kabutihan sa atin, yun ang mananatili. Ano pa, siya pa rin ay ating pupurihin at pasasalamatan. その賛美をして、本当に僕はですね、お葬式なのにね、神様にただ本当に感謝します。 So, habang inaawit po namin yung 10,000 reason na yon, so kahit sabihin na natin lamay, pero yung thanksgiving ko narito para sa Panginoon, patuloy na itinataas ko sa Panginoon habang kami. それが私の心からの思いです。 Then I think ito yung alaala na naiwan din sa aking puso. なぜかというと、もし彼がイエス様を知らないで、死んでいたとしたら、こんなような状態ではなくて、私たちは絶望しかなかった。 Kasi kaya ako nagpapasalamat yung thanksgiving natin sa akin. Kasi kung hindi siya nakilala sa Panginoon, sumarahil kami na naiwan na buhay pa, ano yung disappointment sa amin. 弟が通っていた教会の牧師先生はですね、葬式をですね、全部コーディネートしてくれたんですけど、メッセージをですね、私にメッセージの時間を与えてくれました。 So yung pastor ng church na pinupuntahan ni Tomohiro doon, siya nag-arrange lahat ng paglalamay, pati yung gabi. Eh, ngayon, ginawa niya yung message, ako ang kanyang pinadeliver ng message. そして僕はですね、そのメッセージの中でこの詩篇の23編を読みました。 Then, in my message, binasa ko po ito, Psalm 23. 主は私の羊飼い、私は乏しいことがあります。 So, ang sabi dito, The Lord is my shepherd, I shall not be in want. 主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われる。 So, sabi dito, He makes me to lie down in a green pasture. 主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれる。 So, He leads me beside the still waters. He restores my soul. He guides me to the path of righteousness for His name's sake. これは本当に今、友広の心の心境、それを語ってるんだなと僕はすごく思ったんですね。 So habang binabasa ko to, parang naisip ko nga sa isipan ko na this is yung mission ni Tomohiro na na-accomplish niya yung mission na ito habang sinasabi ko yung talatang ito. これはですね、私たちクリスチャンの姿です。 So this is our structure, sabihin natin image natin as a Christian. 私たちクリスチャン、人生いろいろ生きてきても、本当に清く、本当に信仰を守り通して、神様の前に悔いなし、そのように生きれる人っていうのはそんなに多くはないと思います。 Siguro kakaunti lang, o sabihin na natin marami din, ang sa atin bilang Kristiyano, kahit ano pa man ang daanan natin, ano pa man mga kabiguan,
ang danasin at sa buhay. Darating ang panahon na pagharap tayo sa Panginoon, mananatili pa rin tayo na pananampalataya na sa atin. 毎日祈り、聖書を読み、そして教会に通い、奉仕をし、神様を証ししても、ね、失敗とか後悔することがたくさんあります。 So, kahit na tayo magpupunta na simbahan, gumagawa ng iba't ibang service, mupuri, maawit, nagbibigay sa Kanya, pero andun pa rin yung kakulangan sa atin, para sa atin bilang isang Kristiyano na siyang nananampalataya sa Panginoon. だけど私たちは自分一人で天国に向かって歩いてるんじゃない。 But sa kabila ng ganon, tayo ang ating direksyon ay papunta pa rin sa langit. At tayo ay naglalakbay ng hindi nag-iisa. 私たちの人生の歩みはイエス様が導いていて、その歩みは羊の責任じゃなく羊飼いの責任です。 Dahil our walk in life, yung ating paglakad sa buhay, anuman ang mga bagay nating daranasin, hindi ito responsibility ng natin bilang tupa. Ito ay responsibility ng pastol na siyang gumagabay at pumapatnubay sa atin. 羊飼いが羊に対して責任を持っていて、この羊が生きるか死ぬか、失敗するか成功するか、緑の牧場に行くか行かないか、これは羊の責任じゃない、羊飼いの責任です。 Dahil kung ang isang tupa ay mabubuhay o mamamatay, siya ngayon ay mamumuhay sa isang green pasture, o kung anuman ang kanyang kahinatan, ito hindi responsibility ng isang tupa, kundi ito yung responsibilidad ng mga pastol na siyang nangangalaga sa tupa. その羊はね、2匹3匹じゃありません、ね、何百もしくは何千っていう群れを羊飼いは飼ってますよね。 Alam naman natin yung mga shepherd na ang kanilang pinapangalaga ng bilang isa o dalawang mga tupa. But sabihin na natin, daan o libong mga tupa ang kanilang pinapangalagaan. いい羊もたくさんいるかもしれないけれども、ね、弱い羊、従えない羊、ね、問題のある羊、そういう羊もその多くの羊の中には2匹3匹いるんです。 Then sa gitna ng karamihan ng mga tupa, hindi sila pare-parehas ng pag-ugali. Meron din doon nagkakasala, meron mahina, meron malakas, meron ding tapat. Pero kakaiba, o kakaibang ibig sabihin, meron kakaiba na mga tupa na napapasama doon sa karamihan. こういう物語というか話を聞いたことがあります。 So, meron akong isang story na narinig ko lang yung kwentong ito. 昔ですね、この中東アラブ、中東の地域で羊飼いたちが羊を飼っていました。 So before, parang sabi sa bandang Arabia, mayroong mga shepherd na nangangalaga ng mga sheep. だけどいつも羊の群れから離れていって、ね、一人で群れから離れてしまう癖のある羊がいます。 Then, doon sa karamihan ng mga tupa, mayroong isang tupa doon na halos gusto niya, nahihiwalay lagi siya at gusto niya mamasyal na siya lang mag-isa. そういうふうに羊飼いに従わない羊はですね、羊飼いが羊の足の骨を折るそうです。 So, ang ginawa ng pastol para madisiplina niya yung tupa na to na laging nagre-rebel, laging hindi sumasama sa kanya, gusto niyang baliin yung paa ng tupang yun. そういう羊から離れてしまう羊の足の骨を折るそうですね。 So, para hindi siya makaalis, so ang ginawa ngayon nung shepherd, gusto niyang baliin yung paa ng sheep. するともちろんもうその羊は歩けませんよね。 So of course, pag nabali yung paa ng isang tupa, hindi na makalakad. そしたらその、羊飼いに足の骨を折られた羊は羊飼いに対してどう思うでしょう。 So siguro, kung titignan natin, sa paningin ng ibang mga tupa, dahil yung kanyang pastol, binali yung paa ng isang tupa, sa palagay nyo, ano kayang paningin nila dun sa pastol? 自分がいつも、言うこと聞かなかったから、パニッシュメント与えられた、そう思うでしょう。 So siguro naisip nila, so hindi nakikinig lagi ang tupa na yun, may punishment yung nagbinigay sa kanila ng pastol. いつも怒られてたのに命令に逆らって、自分勝手に、群れから離れてたから、羊飼いは僕を憎んで僕の足の骨を折ったんだ、そう思うでしょう。 So siguro naisip nila na dahil laging hindi sumusunod, laging nagre-rebelde yung tupa, kaya binali yung paa ng shepherd. だから羊飼いに足の骨を折られた羊はもうきっと羊飼いのことを信用できないと思います。 Kaya of course yung tupa, since mismo yung pastol ang bumali sa kanyang paa, hindi na siya maniniwala o wala na siyang tiwala dun sa kanyang pastol. 羊飼いが僕を愛してる、いや絶対愛してない、
僕のことをね、足の骨を折ったんだ、そう思うでしょ。 So marahil yung tupa na Jesus naranasan niya na yung kanyang paa ay binali ng pastol, wala na sa kanya yung pagtitiwala dun sa pastol na yon. だけどその羊飼いはですね、この羊の足の骨が治るまでずっと背中に背負い続けながら彼をずっとケアする。 But kahit nabalik na yung paa, yung tupa na yun, ang ginawa ng pastol ay nilagay niya lagi sa kanyang balikat na araw-araw pinapangalagaan niya yung tupang yun. 彼は一人ではもう餌が食べられないので、餌を食べさせ、水を飲ませ、何日も何日もこの羊が足が治るまで羊飼いは羊を背負いながら毎日毎日彼を世話をする。 So since hindi makakain, hindi makalakad yung tupa na yun mag-isa, ginawa ng pastol, kinarga niya araw-araw sa kanyang balikat, siya nagpapakain, siya nagpapainom, siya nag-aalaga. するとやがてこの羊の足が完全に治った時に、この羊はもう二度と羊飼いから離れないです。 So ang nangyari, nung gumaling na yung paa, nung tupa na yun, mula nung araw na yun, hindi na siya hiniwalay pa dun sa kanyang pastol. 羊飼いの愛、羊飼いのケア、それを完全に信じて羊飼いのそばにいれば自分は守られるということを経験して知るからですね。 Bakit? Kasi naunawa niya na kapag siya pala ay nabuhay kasama doon ng pastol, lahat ng kagalingan, lahat ng proteksyon, lahat ng pangangalaga ay kanyang mararamdaman. At yun ay parang naging confidence at nagkaroon na silang paniniwala na dahil ito kanyang naranasan sa araw-araw ng buhay. 私もですね、私の親も、ね、私たちはクリスチャンホームです。日本ではもう数少ないね、クリスチャンホームでイエス様を信じて生きてきたのに、なぜ弟がこんな病気になったのか、そのようにすごく傷つきました。 So ako din po, parang nagkaroon ng sugat din sa aking puso dahil ako ay lumaki sa Christian home o sa Christian family. So lahat kami naniniwala sa Diyos. Pero bakit nagkaroon ng ganung karamdaman ang aking kapatid? Yun ang nanatiling katanungan sa akin. 親戚の中でもクリスチャンの家は私たちだけです。だけど他の親戚の人たちの方がよっぽど幸せに見えて、私たちの方がよっぽど不幸に見えました。 Sa lahat ng aming pamilya, halos kami lang ang Kristiyano. Pero kung ikukumpara nyo yung pamumuhay, mas mabuti pa ang pamumuhay ng iba namin kamag-anak na hindi mga Kristiyano. 私の両親たちの兄弟たちはいつもかわいそうにかわいそうにと思ってたんですね。 So laging sinasabi ng kapatid ng aking mga magulang pag pumupunta sa amin yung ay mga kamag-anak, oh, kawawa naman itong pamilya, kawawa naman kayo. Yung laging sinasabi nila sa mga magulang ko. まるで私の弟はですね、本当に、足の骨を折られて、そして担がれた子羊のようでした。 Kasi ang nangyayari, parang yung aking kapatid ay parang bali ang paa na ngayon ay dinadala lagi ng mga magulang sa araw-araw nilang buhay. なぜなら彼はですね、心の病気なので、ね、心が強くないんです。 So bakit? Since yung kanyang sakit, sabi natin mental sickness, kaya yung kanyang puso, yung kanyang isipan ay mahina din. 自分の力でイエス様に従うことができません。 So he cannot follow or obey through his own strength para sundin yung ating Panginoong Jesus. こうなって正しいことが分かってても正しいことができません。 Kahit alam niya na ito yung tamang daan, hindi niya yun nagagampanan. 罪を犯しちゃいけないって分かってても犯しちゃう。 Alam niya na hindi dapat ito gawin dahil siya magkakasala, pero hindi na yun naiiwasan, kundi kanya talagang nagagawa. だからイエス様が彼を義の道に、永遠の義の道、そして緑の牧場に連れて行くために彼をずっと背負って最後まで背負い続けてくれたんだなということが分かりました。 Kaya ngayon naunawa ko na para siya makalakad sa daan ng katwiran, ganun ang nangyari sa kanya para siya maging dependent, magtiwala sa Panginoon. Ang Panginoon na mismo gumabay sa kanya hanggang sa kanyang huling araw dito sa lipunan. 彼は自分の力で天国に行くことができないので、イエス様が背負って彼を天国まで連れてってくれた。 So since hindi siya makakapunta sa langit, sarili niyang kalakasan, kaya ang Panginoong Kristo mismo ang gumabay at gumagapay sa kanya. これが私たちの羊飼いです。 So ito yung sinasabi natin mga tupa. Ito yung ating pastol. イエス様はこのような羊飼いだった。 Ang ating Panginoong Kristo, ganito po siya bilang pastol natin. 僕はメッセージの中で、ね、最後に、ね、この友広が、ね、
クリスチャンじゃない人たちに証としてこの最後にこのお葬式を私たちに与えてくれた、そのように言いました。 So yun ang sinabi ko sa kanila na during message ko nga nung paglamay na yon, na si Tomohiro ay ginamit ng Panginoon para maihayag ng kanyang kabutihan sa bawat isa ng mga nakikinig. 親戚の人たちは、ね、お葬式って言って、日本のお葬式は仏教式ですのでね、とっても暗くて悲しくて、もうじーっとただ黙っているだけですけど。 So pag sinabi natin kasing lamay, o sabihin natin huling araw bago ilibing yung patay, sa Japan, ang kanilang parang kultura is talaga napakatahimik, nakaupo. Wala ka man lang maririnig na salita sa kanila. ノンクリスチャンのね、親戚の人たちが来て、ね、言ったのは、いや、まるでコンサートに来たようだったっていう。 Kaya karamihan ng umatid kasi during ng lamay is mga non-Christian. So sabi nila, ganito pala yung lamay na ginagawa sa inyo. Parang konsyerto. Kasi narinig nila lahat kami nag-aawitan. そして素晴らしい、ね、賛美を次から次と歌って、悲しい気持ちっていうよりは何か幸せな気持ちになったっていうことです。 So in effect, yung mga pumupunta doon na dapat sila'y matahimik, na nakikidalamhati, baliktad ang kagalakan dahil narinig nila from praise and worship to praise and worship, yun ang narinig nila, parang nagiginawahan sila na yung kapayapaan instead na kalungkutan na siya na ibabaw sa kanilang mga puso. そして僕はメッセージの中で本当に友広を一生涯ずっと天国まで導いてくださったイエス様に感謝します。本当に心から感謝します。そのようにメッセージをしたんです。 So in my message, lagi kong ipinapahayag sa mga tagapakinig ko na ako ay tunay na nagpapasalamat sa ating Panginoon Jesucristo dahil hindi niya iniwanan. Talagang kasama siya ni Tomohiro na lumakad sa buhay. 普通は死んでお葬式で感謝なんかしないんですけど、 Normally, hindi tayo nagta-thanksgiving during lamay o yung sabihin na natin kung saan ang meron patay. だけど僕は本当に今まで天国の話とかいろいろメッセージしてきましたけれども、天国があるっていうことがはっきり分かったんですね。 So, during that time, of course, mga message ko lagi sinasabi ko na pupunta tayo sa langit, pero yung existing, sabihin na natin yung pag-i-exist ng langit, tunay nga ba yun? During that time, nagkaroon ako ng confidence sa sarili ko na talagang meron ng langit. なぜかというと、私も、ね、父も母も悲しいはずなのに、心の中に何かものすごい平安があって、あ、天国にようやく友広がたどり着いた、ね、今はこの地上で本当に病気と戦って苦しかったけれども、完全に癒されて元気になって、今本当に彼が幸せでいるんだっていう喜びがあるんですよ。これは天国があるっていう証拠だと思いました。 So, same with me, yung parang evidence doon na yung assurance ay nasa akin, same din po yung assurance na yun na nasa aking family. Kasi sila rin mismo nagkaroon ng kapayapaan at kagalakan na nandun yung assurance na alam nila na si Tomohiro ay nasa langit at kasama ng ating Panginoon. だからなぜか私も私の親も神様に感謝します。神様に感謝します。そのようにお葬式に言ってた。 That's why during lamay nga, binabanggit lagi namin na we thanks God, we thanks God, yung pagpapasalamat lagi sa Panginoon. おそらく葬式に出ていたクリスチャンの人もノンクリスチャンの人も神様の祝福をすごい感じたお葬式だったと思います。 So probably during lamay yung non-Christian, even yung mga Christian na umattend doon, I think they also feel o na-experience nila yung time na yun, yung blessing. Sabihin na natin yung pagpapala ng Panginoon. 私の親戚はいや素晴らしかった、いや素晴らしかった、私も死んだら教会でお葬式してほしいです。 That's why for my family na umattend doon, yung mga relatives ko na non-Christian, alam niyo sabi nila, oo, excellent, excellent yung ganitong klase ng lamay. So pag ako'y namatay, sana ganito din ang gawin mo sa akin. そしてこんな悲しい時に私たちが心から感謝できる、それだけでも神様が本当にいる、天国が本当にあるっていう証になったと思います。 Dahil nakita nila through our testimony, despite yung sadness, in the midst of kalungkutan, nandun yung thanksgiving namin na, Lord, salamat, salamat. Yun lang yung pasasalamat namin sa Panginoon. Isang testimony na sa kanya, tunay na ang Panginoon ay buhay sa gitna namin. これが弟の残した最後の証だったと思います。 So, I believe that this is the last testimony na iniwan ni Tomohiro sa amin.
私たちね、普段何気なく教会に来て、何気なく神様信じて暮らしているように感じますけど、 So sa atin, parang nararamdaman lagi natin na kahit wala, dahil sa mga nangyayari dyan, pupunta tayo sa simbahan, nakakapagpuri tayo, nakakapagsamba tayo sa Panginoon. 私たちの信仰っていうのはですね、私たちを確実に天国に導いてくださる、そのような確信、チケットのようなものです。 But for us as a Christian, yung ating assurance na tayo'y mapupunta sa langit pagka tayo namatay, yun ay parang ticket na dapat ay lagi nating pinangahawakan. もし弟がイエス様を信じずに死んでいたとしたら、私たちはもう本当に未だに苦しんで悲しんで後悔ばっかりしてたと。 Dahil kami, kung siguro kung wala o hindi naniwala, walang pananampalataya sa tumulong sa Panginoon, yung naiiwan sa amin sa family ko is yung grief. Andun yung pang disappointment na hanggang ngayon, pagsisisi na bakit hindi niya nakilala ang Panginoon. イエス様を信じるということはですね、たとえ死があったとしても本当の希望、死よりも素晴らしい希望を持つことができる。 So to believe in our Lord Jesus Christ is yung excellent hope na nasa atin. Na ikaw ay kahit ano mangyari, kahit mamatay ka man sa oras na, alam mo na ikaw ay pupunta sa langit kasama ng Panginoon. みんなも真剣ですね。この信仰を、ね、信仰を握り続けて、神様を信じきって、この人生を全うしてほしい。 So that's why this is also my parang request ko sa inyo na hawakan natin yung ating pananampalataya. Ano man ang ating daanan, ano man ang ating pupuntahan, yung pananampalataya ngayon sa Panginoon, dapat hawak-hawak natin, huwag natin iwawaglit sa atin. なぜならもし信仰を途中で捨てて離れてしまったとしたら、残された人たちには本当に深い悲しみがあるでしょうし、私たちは神様のところに彼は行かなかった。それほど悲しいことはありません。 Dahil halfway, kung iwanan na along the way natin tumalakay sa buhay, pag ito'y inilaglit natin yung ating pananampalataya, pag tayo ay namatay, yung kalungkutan na maiiwanan natin sa ating pamilya ay hindi po yung kaya tumbasan ng ano pa mang bagay na kaya natin gawin sa buhay. そして今生きている間に私たちが愛している人たちにイエス様を伝えなければいけません。 That's why, habang tayo nabubuhay, kinakailangan na ibahagi natin yung pananampalataya ito sa lahat ng ating mga kasama sa ating pamilya o yung mga kasama rin natin mga sa buhay. 伝道するっていうことは宗教活動することでも、ね、教会を大きくすることでも何でもありません。伝道するっていうことはその人が神様を信じたら永遠に神様のところに行くんです。もし愛してる人が神様を信じないで亡くなったらどうしますか？もう後悔しても遅いです。 Because pag sinabi natin yung misyon na binabanggit natin, hindi po ito yung pupunta kung saan magtatayo ka ng malaking building, kukuha ka ng maraming tao, hindi po. Yung pagmimisyon ay nasa lugar na kung saan ikaw naroon, maging kaibigan, maging pamilya mo, na lahat dapat sila makilala sa Panginoon. Dahil pag sila'y namatay na hindi nakakilala sa Panginoon, andun yung pagsisisi na may iiwan sa iyo kung bakit hindi mo na ibahagi sa kanila yung salita ng Diyos. マーケットプレイスに行ってね、世界中の人たちに福音を伝える必要はありません。だけど少なくとも、ね、自分が心から愛している人たち、その人たちには絶対に神様を信じて天国に行ってもらわないと私たちは永遠にきっと後悔するでしょう。 Marahil hindi na siguro kinakailangan pa natin to go to marketplace o to go to the world para to mag-mission. But yung ating minamahal sa buhay na naroon at hindi pa nakilala sa Panginoon, nararapat na sila ay madala natin, may pakilala natin sila sa yung pananampalataya, dapat maipula din natin sa kanila. お父さんお母さん、ね、兄弟もしまだ生きているなら今が最良の時です。今が最大のチャンスです。どうぞイエス様を伝えてください。 So marahil kung mga magulang pa natin nabubuhay yung ating mga kapatid na hindi pa nakilala sa Panginoon, this is our last chance para ibahagi na sa kanila yung Panginoon at sila makakilala o madala din natin sa Panginoon. そしてお父さんお母さんがクリスチャンでね、兄弟がクリスチャンで、そしてまだ、ね、時間があるなら、先ほどもローラとちょっと話したんですけどね、それは今本当に私たちの愛を示し、恩返しをし、本当に素晴らしい、ね、思い出を作る、そのような時として神様が与えてくださっているギフトの時間です。
この時本当に愛する人たちのために私たちできる精一杯をして、ね、いきたいと思います。 So gaya ng binahagi, pinag-usapan namin kanina ni Laura, na habang tayo nabubuhay dito sa lipunan, yung panahon na naiiwan pa sa atin, dapat gamitin natin para makagawa tayo ng isang mabuting alaala kasama ng ating pamilya, kasama ng ating mga mahal sa buhay na nakakahalubilo natin sa araw-araw. Gamitin natin sa tamang panahon na maramdaman nila yung pagmamahal natin, makagawa tayo ng mga magandang alaala na maiiwan din sa kanila. Kung wala man sila, umawala man tayo sa buhay. 私たちの人生で、ね、私たちが死ぬ時には、ね、あ、私の愛している人すべてに福音が語った。私が一番大切な人たち、すべての人たちにイエス様を伝えた。そのように言って、そしてできればすべての私の一番大切な人たちがイエス様を信じてくれた。そのように人生を全うしたいと思います。 So as much as possible, we will set our target na kung saan our aim, na kung saan yung ating mga minamahal sa buhay. Sabi natin, kapatid, kaibigan, lahat sila nabahagian natin ng salita ng nadala natin sila sa Panginoon. Nawa yung magiging target natin ngayon sa ating buhay. じゃあ一緒に賛美をしましょう。 Okay, so tayo po yung tumayo, aawitin po natin yung 10,000 pesos. 僕はこの歌詞のここの部分が好きなんですね。For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So for me, yung binasa niya na verse na yun, yung portion na yun ng lyrics, yun yung pinaka-paborito kong lyrics. 神様がしてくださったことを本当に私たちが数え上げるんだったら、もうね、幾万と感謝の理由が見つかると思います。 So siguro kung ating bibilangin yung daang libo, sabihin natin libong bagay na ginawa ng Panginoon sa atin, marami tayong mga reason para tayo magpasalamat sa Kanya. そして本当にその天に帰る時が来たとしても、私たちが本当に神様を褒めたたえながらこの地上を終え、地上の生涯を終え、また天に帰っていきたいと思います。 And even the time will come na kung saan iwanan na natin kung sa liputan, andun pa rin habang tayo paalis, yung pasasalamat at papuri sa Panginoon ay manatili sa atin. Mountain
にあなたは私たちに良いことばかりをしてくださいます。 Lord, tunay nga po na lahat ng mabubuting bagay ang ibibigay sa amin. たとえ死の影の谷を歩いているそのような時であったとしても、あなたは私と共にいてくださいます。 Though we walk in the valley of the shadows of death, Lord, nananatiling ikaw ay kasama namin. そして私たちの人生に責任を持ち、私たちを導いてくださるのは私たち自身ではなくあなたご自身です。 Lord, in our life, yung responsibilidad, Lord God, ay nasa inyo. Not in us, Lord, but ikaw ang may responsibility sa aming buhay. 私たちがたとえ弱い羊であったとしても、本当に、力のない羊であったとしても、私たちをどうぞ緑の牧場へと本当に導いてください。 Kahit na kami, Lord, ay mahinang tupa, kung sabihin na namin lahat ng kahinaan ay nasa amin bilang tupa. Dalangin namin, O Diyos, na nawa kami yung pangunahan sa isang magandang lakaran, magandang daan sa buhay. 私たちは人生の良い時も悪い時も、悲しみの時の喜びの時も、どんな時でも主を褒めたたえ賛美し続けて、この人生を本当に全うしていきたいと思います。 Lord, in the midst of our sadness, so bad pain, bad blood, sabi namin masamang buhay, magandang buhay sa kahirapan ng kaginhawahan, dalangin namin, O Diyos, na ikaw lagi, nawa, ikaw lagi ang aming aim, o ikaw ang aming tinatawag upang purihin at pasalamatan. そして私たちの愛する人たち、すべての人に私たちがあなたの福音を伝え、本当に皆があなたのところに行くことができます。 At nawa, O Diyos, gabayan niyo kami na magawa namin, O Diyos, ng inyong ebanghelyo ay aming maihiyag sa mga kaibigan, maging sa aming mga mahal sa buhay. イエス・キリストの皆によってお祈りしま Kung す。 aming samot dalangin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. アーメン。 Amen. アーメン。